Samantala, tuloy-tuloy pa rin ng pagbibigay natin ng impormasyon para sa ating mga kababayan. Sa puntong ito ay makakapanayan po natin si DILG Secretary John Vic Remulla. Secretary, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga sa inyo lahat. Okay, Sec, ilang probinsya na po sa bansa ang nasa ilalim ng state of calamity at ano po yung basehan upang isa-ilalim ang isang lugar sa state of calamity? Ang state of calamity, wala pa akong report ng bawat lalawigan. Pero ang definition sa state of calamity ng local government code is a disruption of normal life. So, yung mga lugar na binaha, nakasang ulan, hindi makapasok ang bata, may nasira ang mga taniman, ayan, pwede sila mag-declare ng state of calamity. Okay. Sir, ano po ang direktang-direktiba ninyo sa mga LGU? Lahat yan kausap ko kahapon. Through city, tsaka bawat mayor kausap ko. Sinabi naman sa amin sa kanila na itong araw na ito ay malamang 200 millimeters of rain ang darating. So ngayon, naghanda na sila. Mukhang wala pang report ng further casualties. Kasi yung mga naging casualties ng nakaraan ay carelessness lang eh. Nag-inuman sa ilog. Tapos nadala sila ng agos. Yung mga bata sa Malabon, nagpustahan kung kaya nila ilungo yung laban sa agos. Dalawa po, isa doon, nalunod. Yung mga ganun na bagay na hindi dapat mangyari, nire-reinforce namin sa barangay na dapat talagang sabihin sa kanila na hindi laruan ng ilog at mga sapa dahil delikado sa mga panahon na ito. Alright, Secretary Remulla, magandang umaga po sa inyo. Diane Querer po ito. I understand yung ating pong 911, yan po ay 24/7. Ano po yung mga natatanggap po ninyong mga tawag doon po sa 911? At ano po yung mga response na ating pong naibigay na po sa kanila, sir? Kasi maaga yung pre-positioning ng mga relief goods saka maaga yung pag-evacuate sa kanila. Ang tawag namin ay hindi masyado naman marami. Dahil maaga nga kami gumalaw maaga gumalaw ang local government. Kung mapapansin mo, simula Lunes ng hapon, ay nag-aabiso na kami para sa sunod na araw. Partes, nag-aabiso na kami. Ngayong hapon, mag-aabiso rin kami para makakagalaw kagad ang ating mga LGU para sa kanilang mga constituents. But if ever naman po, meron po tayong mga kababayan na gusto po siguro probably magpa-rescue kung talagang mas titindi pa po itong ating panahon. Ito pong 911 na ito, sir, ay nationwide po ba ito na pwede pong tawagan natin? Opo, pero hindi pa po ito yung latest edition natin. Yung latest edition natin mga September 1 pa po bago may events yun. Ngayon po, sa kami talaga yung 911. Pero saan niyo po, may September 1, full functioning na po at nationwide. Well, sir, ano pong mga lugar yung talagang nagpahayag ng kailangan ng tulong mula sa national government, particular sa DILG? Wala naman masyado. Kasi nga maaga gumalaw So hindi masyado malakas ang siguro na dumating. Iba talaga nagkatagahanda. Marami pa yung lessons learned sa nakaraan ng mga bagyo. So yung mga governors natin, mga mayors natin, maaga talaga umaksyon. So wala namang tinamaan ng, siyempre, disruption of life. Kaya kakaroon ng baha sa Manila, sa Botas, Malabon, Bulacan, Cavite. Pero wala naman na hindi normal sa panahon na to. Kaya hindi masyado emergency ang dumating sa atin. Sec, may mga lugar po ba kayong bibisitahin pa at i-check yung sitwasyon ng mga LGU or barangay? Opo, tuloy-tuloy po to. Ang particular concern namin ngayon may mga mangingisda natin mula Bulacan hanggang Batangas. Yung mga, sila po ay 6 na araw na hindi nakakapaghanap buhay. So gagawa ko kami ng paraan mamaya na makarating sa kanila mga food packs para may tawid man lang ang gutom nila sa pamilya nila. Mahirap po ang buhay nila Hanggang bukas yata, hanggang Sabado, hindi pa rin pwede pumalaot yung mga mangingisda natin Kaya gagawa tayo ng hakbang para matulungan sila. Okay. So with that, maraming salamat sa inyong serbisyo, DILG Secretary John Vic Remulla. Maraming salamat po.